Pero diri sa Iran inyo na panim na siya extreme bright mo kay tulo na nung pag-iinitungan. Nandito isa ka semester ni. Oh, ito na hindi sabihin mas bright yun ang mga Bright taga-bol. man na Mga taga-to sa Ginoo. Bright na semester. Tulo lang Material para matagsiyan eh. Ito mundang. Oh, ibig sabihin, Mag-doctorate ibig sabihin dahil dito ang mga kumbaga pa, you are highly qualified. Amen. Amen. Yun na. Okay. Natural na siya. You're highly qualified. Okay. So, nato ang Bible studies, ipuha na to ang ato ang textbook. No? Kay Gordon Fee o kay Douglas Stewart. Pag itong bookstore, pwede nyo pala ito sa libro. Kanina libro, How to Read the Bible for All Its Work. So, kana siya nga book, gamay na siya. Nga siya gamay. 200 plus pages, pero ang content niya na Nabali sa online. doon na siya. Kung nasa online, pwede doon sa online. Okay, nasa inyo ah. So, ganoon. So, dili, ito na nato, itawag na ito ng biblical studies. Okay, so, tandaan natin sa una, ng Biblia na to was written in different types of literature. So, nakatay na pulo ka literature, Old versus New Testament. So, sa Old Testament na literature na ay 5, sa New Testament literature na ay 5. Sa Old Testament, natay nga tawag ng OT narrative. Pag stupid ang narrative, stories in the Bible. And then second, natay law, natay prophets, okay? Natay psalm, and natay wisdom. So, ibig sabihin, kani sa tanan are what we call what? Genres in the Bible. Literature. Okay. Pag-abos sa New Testament, natay UT narrative. Kung saan yung UT narrative? This is the book of Acts. Natay gospel. Natay parable. Natay epistle. Ang epistle, muna tawag na ito, letter. Okay? O natay apocalyptic. Pag musulti ng apocalyptic, that is revelation. So, ibig sabihin, we have 5 in the Old Testament, we have 5 in the New Testament. So, first, natutunan karon is ang epistle, letters. So, dito, atong tanawon, o atong sabdon, paano ba natin i-interpret ang letters in the Bible? So, in every genres in the Bible, we have a different approach, pero we have the same method. Ang method na ito, ganun pa rin. Observation, interpretation, application. Pero ang principle on how to apply that method sa different genres, mulahin nyo na siya kay every genres in the Bible is na siya ay kanya-kanya niyang tinatawag nato na nature or characteristic. So if we want to understand every genres in the Bible, kailangan nato hibaluan ang ilang characteristic. So that's why dito na nato ang characteristic sa epistle para makita nato, mahubad nato ang pulong sa Ginoo accurately. Okay? Ready? Ready na? Okay, sige ha. So, pero atong tanawon, the first nature ng epistle, kinaiyan niya, characteristic niya is this. Kabasa ninyo? Madapang. Ha? Kanang mga apat siguro medyo, okay, kanya. So, first principle or first thing dapat natin maintindihan pag epistle sa kanya, it is an artistic literary form that was intended for the public versus a real letter which is more personal. So, ang letter nila sa una, o ang letter na ito karon, dili pareho. Kaya ang letter nila intended sa unsa? Sa public. Ang letter na to karon is more on personal. Muna si lalaki, manigaw na siya hang sa una, wala pa may uso sa una, si ito mga 90s sa una, ang ginagawa ko na sulat. More on personal siya. Okay? Dili pareho karon nga through text na or through messenger na. So sa ilaha, ang letter dito is more on public. That's why ang letters in the Bible is nag-circulate siya. Naay mga letter nga murag personal siya, sama sa itong kay Timothy, di ba? Naay dito kay Titus, na kay Philemon. Pero kung atong tanawon na siya, yes,
it was being addressed to a certain person, pero kana siya nga letter intended for the public kasi nag-circulate ang letter. Nakaka? So, ang letter nila sa na is more on, dili siya personal, kundi public siya. Okay. So, second, ang form sa ilang letter is different sa ito ang form. Ibig sabihin sa forma sa letter na ito ba? Kung inyo mapansin, kanina lang, kanina letter A lang. Kung inyo mapansin, ang first na makita nato silang form, name of the writer. Kaya pag mabasa ka Romans, I, Paul, wrote this letter to the Roman believers. Kaya nga ba? Or the Corinthian believers. Mag-unang Nakapala nagsuwat. ka? So meaning, ang ilang letter, ang nagsulat, asa niya kinabutang niyang pangalan? Sa unahan. Sa tuwang letter karon, asa ito kinasulat? Okay, ang atuwang ang writer, ang iyang pangalan, dili sa unahan. Kung hindi, ang sa unahan, pangalan sa iyahang gisulatan. Ang pangalan sa nasulat, nasa ubos. Okay, pangutang-untang mo. Nga naman. Ang idea? Nga naman ang pangalan sa ilahaso ng letter nila, pangalan sa nasulat dito man sa kabangan. Nasa tuwa mo ko dito mo sa baba. Yours truly. Respectfully yours. In loving memory. Alay din ng loving memory, kita pa dito. Diba? So, yours truly. Okay. So, anong sa baba man? Pero sa ilaha, anong sa unang alman? Ano mo idea? So, mo na kalahiya sa form na to, ah. Kuan pastor kanang dako kay nilokot pastor ba? Yeah. Ay, Because, ang letter nila sa una is dili siya pages. Nilukot siya, naka-scroll. So, according sa mga findings sa una, na-scroll na nakita approximately 120 feet ang kataas. Na ang kana siya, pwede ang mubuklat na dili kaya mabuklat sa duwa ka tao. Upat ka tao na, ay magunit na duwa na, i-roll na. So, ibig sabihin, nganong sa ilang letter, nganong sa taas na ng pangalan, kaya para kay siyempre yung tuyok maguna sa pag-open pa lang, mabalaan din lang kung isa nagpadala. Kaya kung nana sa ubos, before na siya nagbalaan kung isa, si Pablo di ay nagpadala. Kung man nagpasa ko lang. So, dito ka kailangan sa unahan, kailangan nang mabasa para atin sa balaan nila, ang kaning letter siya, si Paul ang nagsulat. Si Paul. Kailangan niyo si Paul? Si Paul lagi. Si Paul ang nagsulat. So, ibutang nila din sa taas. Okay, so nga na ang ilang form silang letter. So different kayo sa tuwang form karon sa tuwang letter. Kaya kung letter mo to may pages, pwede mo i-shortcut eh. Sila so nang hindi mo pwede i-shortcut na. Tapos kung halimbawa, parchment ang ilahang ang scroll nila, very sensitive ang parchment. Sorry, ang papyrus. Very fragile ang papyrus. Hindi na siya basta-basta Okay lang kung parchment kasi sa skin. Dali lang siya. Diba? Pero pag papyrus siya, very sensitive na. Dumay na, basta mag-isip, basta hininayin nila siya. So before ni mo na mabalaan na, si Paul ang padala na. Ang kahawa na dito, kasi siguro patulog na, before na mabalaan si Pablo. So that's why ang first letter, ang unang yun, pangalan sa writer. Nakata? So, gusto na ko ang first nature niya, intended for the public. Dili siya more on personal. Kasi ang letter is nag-circulate. Second, ang form niya, ang pangalan sa nagsulat, nasa unahan, dili sa baba. Okay, next. Okay. Nganong ang iyang nature is intended for the public? Because mo ni, kanimang good siya, kaning letter nila sa una, ginasulat na siya, noon sa man, occasional document. So the letter or epistles in the Bible are occasional documents from the first century told forth by some special circumstances. Ibig sabihin, dili mo sulat ang writer pag wala'y circumstances. Dili mo sulat ang writer pag wala siya nakita o wala siya nadunggan na problema sa church. So, every time na magbasa tayo og letter, na gina-address na problema ang writer. So, duha na ang problema sa letter na iyang gina-address. Either problem sa ilahang behavior or problem sa ilahang doktrina. For example, nadunggan si Pablo na nasa problema sa pamatasan, si Pablo musulat ang letter. Halimbawa, si Pablo na siya nadunggan ng problema nila sa ilahang theology, si Pablo musulat sa ilaha. Okay, take the example of Romans. The book of Romans, it has 16 chapters. Tama?
And then the book of Romans was categorized into two. From chapter 1 down to chapter 12, it talks about doctrine. From chapter 13 down to chapter 16, it talks about practical living. So meaning to say, when Paul wrote the book of Romans, duha ka problema ang iyahang i-address. Doktrina and behavior. Okay? So that's why, kung atong tanawon, pagbasa ta o ma'am, wala ni sa tubag sa ibang kong tanan ganiha. Anong dili ka stick sa usa ka verse ng Ephesians. Kaya ang isa ka verse, dili na siya pwede nyo makita ang problema o ang solusyon sa problema sa isa ka versikulo. Tama? So that's why sa letter siya, kay occasional document na siya, kung gibutang na niya, isulat na niya, na siya problema ang gusto i-address. Pag mabasa ko verse, pag imong nakita dito is ang iyang task theology, pag usulti ang task theology in layman's term, solusyon sa problema, ibig sabihin kung na problema, na siya ihatag solusyon. Katong Philippians 4:13 is unsa to siya? Problem or solusyon? Task theology yan. I can do all things through Him who strengthens me. So, ibig sabihin, dito lang ka nagbase sa task theology, solusyon. Pero ang pangutana, kung sa'y problema. So, para maano nimo siya, para masabtan nimo siya, ilocate na nimo. So, pag letter na niya siya, pag nakakay dibasa, unang ilocate nimo kung sa ang problem na gina-address niya. Pagbasa nimo, di nimo makita, sige lang, sundi lang. Pag nakita nimo ang problem, ayaw gulong. Pag nakita niyo ang problem dito, sundi ka po, hindi nga naman, kana nga problem na i-address diya ang solusyon. Pag makita niyo ang solusyon, mo nang iyang context. So, ang tawag na ito sa letter, paragraphing. So, when we study the book of Ephesians, very important, think paragraphs. Ayaw verses. That is the first principle to interpret letters. Okay? Oh, sige. Any question? Gusto na ko ha? It is an artistic, intended for the public. Second, ang pangalan sa writer, ang form sa unahan, is baba. Tapos, ang nature, occasional document siya. Nagisulat na siya, dihatag na siya, ay naay problema, either behavior or error sa doktrina. Karon kung naay problema, nauna siya ay solusyon. So when we read a letter, so kailangan niyo identify ang problem, kailangan niyo identify ang solusyon sa problem. Okay? Makata? Hello? Murag gani na yung magigay mo eh. Okay, so indikasyon. Siwa ka na. Naginoklog pa Siwa ka na. pastor. Actually, dali lang ang letter. Dali lang intindihan ang letter. Actually, we have 21 letters. Okay, kusunan ko guys. Ang New Testament, we have 21 letters sa New Testament. Okay, from Romans down to Jude. 21 letters sa tanan. So, ibig sabihin, 3/4 ng New Testament are letters. So, ibig sabihin, pasas ang letters. Nagmatarog sabot. Okay, muna siya. That's why mostly, makansin na ito, ang gina-preach with mostly sa New Testament, dito bisa ka po sa letters. Dako ang ng porsyento ang ihatag sa New Testament katulad sa letters. Okay? Sige. So, any question, brothers and sisters in Christ? Oh, matay ng letter, ha? Uy, matay na. Ay. Ayun na dilay. Di pataan di ay. Di para sa mga mata na medyo hunap-hunap. Sige, bold ay, bold. Alin ito na? Sige, Oh. Okay. Sige. Okay na? Ano na to? Okay, so ano nature ha? So come on. Kaya mao man niya ang nature sa epistle. So dili na ta karon sa principle niya paano ko siya interpret. Okay? Paano to siya sabton, paano to siya ubaron. Okay, by the way, isa diri sa inyo nga nag-preach na kasama ko ay mo ka wala ka. Wala lagi mo kasala sa Ginoo lagi. Okay, ano yung tawag na ito ka? Ano yung tawag na the days of your innocence? Uy, ano mo niya pon? As kamot ang mga nag-preach na rin. Isa pastor. Okay, sige. Kita sa kamot, tayo mo kaulaw. Ano na pastor? Kasi na si Jesus na. Okay.
Okay, sige. So, pamunta na ako sa nag-preach. Di ba mostly yung nag-preach, asa mo kakuha? Sa letters. Tama? Ako pastor, storage ko pastor. Story juga. Kasagaran. Kasagaran yun. Sige lang, sunod na ito sa mabaluhan kung sigdat, di ba? Wala yun. Okay, so di man sa letters. Mo ba? Sige. Mayroon din, may nari concern rin guys. Sige lang. Okay. So, ibig sabihin, dagang nagawali yun sa Ibig kisa nagawali sa letter. Tapos kung Pastor, may study yun, no? Bible study mo Masay. magkuan din sa murag Kulit-kulit, sa verse. story. Pero sa mga magwali Pari na na. Mulit-mulit lang. punit o Nang mga delikado. verse na kanang kuan. Story gid ka sa Delikado nila ba? Kasi pag letter, mo niya, principle ha? Gusto niya sabto ng letter? Tingnan eh. Ang principle yun sa letter, ang pinaka-unang-unang nga buhaton nimo. Pag mo study kag letter, okay kaniya? Okay, kani yun. First principle. First principle, maubinis ang ibukas itong una-una. Number 1, imong buhaton. Wala pa ka nag-exegete ha? Mauni imong buhaton. Kana ko na ito dito. Okay, ang buhaton nimo. Hindi makita yung name. Kasi ako na ako. Dito. Ay, ang sunod. Okay. Di, sunod na. Basaha. Ugma na. Bisaya lagi na. Ibig sabihin, ang imong unang-una buhaton bago nimo tun-an ang letter sa Bible. Basaha yun. Asa ka magsugod. Kung Romans ang imuhang istadihan, basa ka Romans chapter 1 hangtod Romans chapter 16. Hugdag na, basahan na siya, isa lang kalintas. Kinuha na! Sabi mo, kinuha ko? Ina na siya. Letter mo na! Okay, pangutanoon ka mo, be? Ako kay magkuha na. Nakatry na ba mo gawat sa letter na 5 page? Na letter na ba? Nakatry mo? Kanang ka Oh, pamilya. 5 page na letter, ko sa nakatry mo? Nakatry mo? Okay. Na may normal na tao na gawat letter na 5 pages, ipasaw lang kung first page lang? Basahan na ako. Pag nadawat mo sulat na 5 pages, Nganong nahitabo ni Asia dire. asa ka gusto basa? Sa page 1. Asa nimo? Umano nimo para masabtan nimo. So ibig sabihin, maupo na pag letter. Pero Pag Romans ka na di to, pag lang 16 panay, na lang sa ka chapter. magkaroon ko buwan Basta nila ko. sa first chapter 1, down to chapter Usahay, 16. magkaibaw na ka sa story. Okay, Labi na binasa nabasa tayo. na nimo. Paminaw. Imo na lang. Pag umani mo ba sa tanan, saka ka mo balik sa imuhang gipili na verse. Pero dili verse. Ang imong buhaton, number 2, ilocate ang paragraph. Kay maunang yang context. Ibig sabihin sa paragraph, pangita ang problema, pangita ang solusyon, maunang iyang paragraph. Muragi naging magwali ang pastor sa iglesia, makimasahod na ni tanan. Story na lang. Actually, sa tinuod ng yun, isuon, mawag na siya itong buhato, hininang ko disregard. Eh, mawag na iyang principle. So gusto ninyo nga makapawali mo letter yun. Oh, sugod mo sa Pilimon, kay isa lang ka chapter. Mana ko bala na pastor. Sugod mo sa Titus, ha? Sugod Pilimon, mo sa mana First bala na Peter. Pilimon. Sugod mo sa Jude, para bukbuk lang sa. Ayaw mo sugod sa Romans, ayaw mo sugod sa Corinthians, ita na siya tag-as. Kung gusto ka mo practice, sugod sa ka sa usa lang ka ano chapter. Pilimon lang sa, diyan lang ka sa Pilimon. Oh. Kawali. Kisa'y nakawali na nagkuha sa Romans. Tapos ka mo. Ay mo ganun ya. Ulo ko nabi mo di kuha sa Romans. Kinasa gid ako tanan. Corinthians, sige. At sa man ma. Tapos say kanang kuan pastor Saan? niya. Di na tinahon basa ko. Pinasawa ko yung pila. Naadyo ka na sa imong itudlo ba nga wala sa uban nga chapter ba nakaragyo ko sa ko ano nito ba Pili, pili. tanan nga kuan. Kaya rin na ang principle yun. Basahan niya sa kanan. Before ka mabalik dito sa imuhang basa, nga naman, ingani, kung imo lang basahon tong portion, di imo basahon ng katibukan, mo rin tendency may tabusin mo ha. Nasabtan lang imo ang portion, pero wala nimo nasabtan ang katibukan.
Hello. Gamay ra kay kasulti. Mo na siya. Mo na usahay, mawala ka sa iyahang point. So, dili yung pwede. Ay, nilagi mo justify lagi. Basa nilagi mo. Nga naman dyan mang tinapol magbasa. Basa. Basa yun. Mo na sa kung gusto. Aliso na. Kung gusto yung tamuwali sa pulong sa Ginoo, wala din choice. Basa kita. Basa yun ka. Oh, di mo basa Pag-develop sa yun isulti. yung reading skills. Wait, so? Okay, Okay, isulti basa di ka. mo basa. Sige. Kasi musulti mo sa kuha nga, murag, anong pastor ba, maghalit din mo sa mga ba. O kung anong mo. Kinsa din nga messenger sa inyong habi. O ka-scroll yung Facebook eh. O. Pila mo ka oras ka-scroll sa inyong Facebook? Dugay. O, tarawa. Tapos ano sa Bible, di man ito buhaton. Tama, yun yun. Di ba? O, pila mo ka oras ka-scroll sa inyong messenger. Tapos, ka-messenger mo, sige pa mong gising. Tapos, after mo ka 2 ka oras. Pero pag ano sa Bible, makita mo, pastor, tunugon di ko anak ba? First chapter pa lang nga isa pa lang ika-verse, ay kung mata. Bukan. Wala kang Yung mga makakalo, sleeping nga nang tablet. mabasa mo isa ka chapter pa lang, mudungka din yung mata, tungkol na sa yawa. Kay so po ang yawa anak, i-accuse ninyo sa kawatan. Katawa lang mo. Doon sa siya, doon na. Muna, sige na lang ako, aning sakyan, ilang matagay. Yawa na gani ko, ihapon din mo kasangin lang. Oh, nayawa na kang mapasangin. Di ba? Rawa dito, John 10:10 mo ko, nasa kukuha ng verses mo ko. Tapos accuse na itong yawa nito nga, Jesus is referring to the Pharisee, not to Satan. Oh. Asan mo kuha? Kung sawin mo. Oh. So by principle, basa. Iina yung katapat, basa-basa ko pagkakita. Basa. Okay. Basa, basa. Okay. So, basa. Okay. Ingani. Mali mo basa. Okay, first principle, saan? Basa. Second, pagbasa nimo, saka ka mamili sa imuhang passage. Pero sa pagpamili nimo sa passage nimo, think paragraph. Kay sa paragraph, dito nimo makuha ang point sa writer. Hello. Tapos, kung mugadto na ka sa specific niya sa content sa each paragraph, kaning naduha ka pangutana is very useful to get the idea of the passage. First, yung pangutana, what does the author say in this paragraph? Kung sa ginasulti niya, Dre, it refers to the subject. Okay? Kung sa man yung ginistoryahan diha. Tapos, kung makuha nimo yung ginistoryahan, pangutana nimo, nga nang gisulti man na niya. And then, i-combine mo ang duha, mao nang iyang point. Ang tawag na to na exegetical idea. Gusto niyo example? Ng Pedro Example lang? 5. Okay. So, i-assume na nato, nalibasa na nato tanan ha. Dito yung i-accuse na sa pastor. Katawa lang yun. Ano yung katawa ba? Okay, so i-assume na nato, ito nabasa. Actually, nakadagdag series ko sa 1 Peter. So, nabasa na nato tanan. Okay. And ako man hindi nga buong actually namin karon nagka-series na karon sa Thessalonians. So, nako sa chapter 4. Okay kani. Ang sinag ninyo. Okay, sa each paragraph pangutana nimo what's the point. Pero imo na sa ipalas. Ang imo nga pangutana sa dire, sa pangutana what is the author saying here. Okay? Kailangan tanong na ako kung naka ano siya. Ano na ko kung naka okay. Okay. So, halimbawa, muna siya. So, verse 1 to 4, because mauna iyahang first paragraph. Actually, ang chapter 5, na siya yung 2 ka paragraph. Verse 5 pababa. 2 ang iyang emphasis, 2 ang iyang point. So, dili, to get the point, kung sa itong first na itong pangutana, kung i-state imong content, isang first na itong pangutana diha, what does the author say in this paragraph? Kung sa ginasulti niya dito sa paragraph. Okay. So balikan na to ha. Basahon sa nato ni ang verse 1 to 4. Ano siya? And now, a word to you who are elders in the churches. I too am an elder and a witness to the suffering of Christ. And I too will share in His glory when He is revealed to the whole world. As a fellow elder, I appeal to you. Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly. Not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God.
Don't lord it over the people assigned to you, under your care, but lead them by your own good example. And when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. So question, what does the author say in this paragraph? He's talking about what? Complement yun. He's talking about what? Tama yun, pero complement yun siya. That is not what he's saying. He's not referring to the subject. Ano yung pinag-usapan niyo doon? It's about ano? Ha? Hindi. It's about? O, ano yan siya? Ano yung pinag-usapan? Anong gusto niyo sabihin about sa Huwag elder? na Pangulo. Yung ano nila? He's referring to their what? Hindi. Alimahan niyo pa kayo. Ano? Huwag mo silang i-over. Okay. So, they are referring, Paul is referring, okay, so Peter is referring to their responsibility or role. So, meaning to say, what does the author say in this paragraph? Peter discusses the role of elders in the The church. church. So, he's talking about the role of the elders. So, next question, using this answer, formulate it to a question. Ang tanong mo dyan, what is the role of an elder to the church? So yun siya, mutubag na siya dito sa iyahang subject. Unsang first role sa elder? Number 1, naa sa verse 2, care for the flock that God has entrusted to them. Yun yung first role sa elder. Second role, to watch over it willingly, not Lima na sila. grudgingly. Tungod kay gipugos kami. And then, not to lord it over those under their care. So, ibig sabihin, maoni siya ang mga roles of some elder. To get the idea, to First get the Peter point, combine these two, create a sentence. Ibuhata siya na. Pagpatubag na ni mo ni siya, ganito na ang sentence, imo na siyang imo na siyang usahon. Imo na siyang iusa. Buhata siya nga i-paragraph, i-sentence mo. Oh, ha? Ano sana sabi siya? Ilang ko na mo. Oh, mo na siya. Okay? So, dili mo gawas ang imuhang comprehension to get the idea, exegetical idea. O karon, what's the point? I-combine mo sa ihalo. Imuhang isapon. Okay, i-mix. O, ana. Oh, so karon, ang imuhang ang idea niya mao ni. Okay, kana muni paminaw. Peter is reminding his readers that elders in the church are entrusted with the care of God's flock. They are to watch over it willingly, not grudgingly, and they should not lord it over the people assigned to their care. Ang tawag na ito, anak, point sa reader. So, ibig sabihin, in verse 1 down to 4, ang iyang point, ginaremind niya ang iyang isulatan. Especially the elders. Na dapat ang inyong role, kung sa man daw, alagain ninyo ang inyong mga flocks. Kumbaga pa, alagain ninyo ang inyong mga members ng church. Atiman na. Alimaha. O, kung sa pa, pag magtrabaho mo, kung sa babago ninyo, buhatan na siya nga na ay willingness, dili pinapubos na mo. And then third, ayaw gamita ang inyong authority nga imuha silang i-overlord. Ang hari-hari. Mao na yung role. Hari-hari Okay? kanila. So, nakuha to? So, ibig sabihin, mauni ang tinatawag na ito na paragraph. Oh. Okay? So, dali na sa ito, diba? Mana lang din ang point. Karon, kung imuha ni siyang i-outline, dali lang. Asa ka mo mag-outline? Simple lang. Dali ka mo kuwagin mo ang team mo. Ang point ni mo na dili. Ano na sa baton? Ngano? Okay, adi lang ha. Okay. Asa to? Wala lagi. Wala. Wala lagi pa. Pastor, Sige, ngani lang. Isulat na lang po sa whiteboard. Ha? nawagtang. Okay, ngani.
Kinang. Okay. Singa niya. Okay, sila. Hindi gibuhay sila. Sila. Okay. So kung imo siyang i-outline, okay, mo na siyang imo amo ni dagan sa outlining imo ah. Okay. So ang imo ang maging topic ani text. Okay? Tapos first, second, and third. Okay, so topic nimo na isunod sa pili ni topic. Ano diyo sa first ano? Kasi mo topic. Role of elders. Okay, role of the elders. Very good. Yan. Right back. Text. 1 Peter 5, 1 to 4. Okay? Okay. 1 to 4. So first point. What is the role of an elder? Okay? Care for the flock. Sunod mo. Second. Watch over. Okay. Third. Okay. So ibig sabihin, 1 Peter 5, 1 to 4, ano niya outline. So when you preach that, ang imo magiging emphasis kung sa magiging roles o sa elder or leaders in the church. So ano yung isa? So pagkato na siyang imo outlining na siya. Kaya sa last day nato itudlo pa rin siya yung lead. Baka na to siya manuscript. Okay? Muna na siya. Okay, so hindi question. Ibutunin lang sa yung tayo. Okay? Sayon ra na pastor kay gamay ra man ang paragraph. Agamay lang. Sige. Kaya ano na siya, sayon na na. Atag ko workshop sin mo. Sige.